Nito lamang mga nakarang buwan, gumawa na naman ng isa namang hakbang ang Supreme Leader ng North Korea na si Kim Jong-un nang magpadala ito ng kanyang mga sundalo sa Russia para tulungan ito sa giyera kontra Ukraine. Ginimbal din niya ang mundo ng pasabugin ng kanyang mga sundalo, ang isa sa malaking tulay na nag-uugnay sa kanyang bansa papuntang South Korea. Sa ginawang paglalahad ng US-based scholar sa ex na dating Twitter na si Woo Zulay, sinabi nito na nagkaroon ng importanteng pagtitipon ang pamilya ni Kim Jong-un sa Pyongyang na kabisera ng North Korea. At ang isa sa pinag-usapan sa nasabing pulong at pagtitipon ay ang pagpapadala umano ng North Korea ng mga libo-libong mga sundalo sa bansang Russia na ang totoo raw rito ay mga Chinese-paid mercenary at hindi ang kanilang mga hukbo. Isa rin sa mga itinalakay sa sabing pagtitipon ay ang tungkol sa pag-atake ng Russia sa bansang Ukraine, kung saan hindi dumano nangialam dito ang North Korea kundi ang mga Chinese mismo. At ang pinakauling pinag-usapan sa nasabing tagpo sa Pyongyang ay ang plano ng rehimeng Kim Jong-un na bawiin muli sa China ang dati nitong sakop na Northeast China, kung saan mahina dito ang panggobyerno ni Xi Jinping. At ito ang kabuuan ng nasabing payag ni Woo Zulay tungkol sa bagong yugto na ito ng North Korea sa pagkikitungo nito sa buong mundo. Bago pa man magpadala ng kanyang sundalo sa Russia para tumulong laban sa Ukraine, si Kim ay nagsagawa ng isang lihim na pagpupulong sa kanyang pamilya. Sa isang araw na nasabing pagpupulong, ipinahayag niya rito na humaharap ang kanyang bansa sa isang matinding pagsubok tungo sa pakikidigma at tanging ang kanyang pamilya lamang ang kanyang sinabihan dito. Dinagdag pa niya sa nasabing patitipon ang tungkol sa pambansang usapin, sa pakikitungo nito sa ibang bansa at maging ang usapin tungkol sa kanyang pamilya. Simula nang italaga niya ang kanyang anak na si Kim Joo-ai bilang kanyang successor, binago ni Kim ang kanyang kapangyarihan sa loob ng kanyang pamilya, ang kanyang asawa at kapatid na si Kim Yoo-jang at ang sistema ng kanyang gobyerno. Sa panahon ng digmaan, si Kim ay maaaring magtago sa isang pinakamalihim na bunker na matatagpuan lamang sa labas ng Pyongyang. At kung sakaling mamatay siya sa nasabing digmaan, ang kanyang anak na babae na si Kim Jo-ai ang automatikong magiging pinuno ng North Korea. At halos lahat ng mga pinagmitingan sa nasabing pagtitipon ay nanggaling mismo kay Kim Jong-un. At ang nasabing pagpapadala ng kanyang mga hukbo sa Russia ay isang malaga na topiko sa mga araw ding iyon. Kinumpirma nito na ang mga hukbong napatay at nasabing mga North Korean soldiers ay hindi ang kanyang mga sundalo, kundi ito ay ang mga Chinese mercenaries na pinupunduhan ng kanilang leader na si Xi Jinping. Una nang iniulat sa buong mundo na sinasabi binayaran di umano ng Russia ng mahigit sa $100 billion ang gobyerno ni Kim. Kalakip na dito ang pagpapalit sa kasanayan sa paggawa ng rocket technology na may katumbas na $200 million. Kapalit nito ang pagpapadala ng 12,000 North Korean soldiers sa mga frontline sa Russia laban sa bansang Ukraine. Sinabi pa ni Kim na mismo mga Ukrainian na ang nagbaliktad ng manaong balita na Chinese pala ang kanilang manapatay at hindi ang mga North Korean. Kaya sa mga pagkataong ito, binalaan niya ang panggobyernong Xi Jinping na maghinay-hinay ito sa pagmamanipula ng mga balita tungkol sa kanyang bansa. Dagdag pa ni Kim na sa ngayon, ang kanyang kakampi na Russia ay nag-deploy na ng ilang mga nuclear missile malapit sa border ng China na ang pakay nito ay targetin ang Beijing. Tinapos ni Kim ang naturang usapin at sinabi na sa kanyang pagbisita sa Russia kumakailan lamang ay nangangahulugan na tinatrabaho na ng parehong Russia at North Korea ang pagbawi at makontrol ang hilagang parte ng bansang China. Maraming salamat! Ito lang muna ang ating update for today.